Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. So alhamdulillah, dito naman tayo sa pag-aaral ng kaalaman sa Islam at inshallah ang ating pag-aaralan ngayon, ito rin yung ating napag-aaralan sa nakaraan na araw, di ba? Same topic rin, yung mga pagnilay-nilay sa iman. O kaya kung gusto mo to be specific, sa kahulugan ng pagnilay-nilay sa kahulugan ng iman, which is pananampalataya. So, bakit natin ito inulit? Kasi actually, kahit pa si Sheikh, kumaga, ito ay isa sa mga ugali ng ating mga scholar, kahit pa ito ay narinig ko mula kay Sheikh Abdul Salam Shuwair, na sinabi niya, kapag natapos mo ang isang kitab, ang pinakamainam na yung next kitab, yung sim kitab rin. Ibig sabihin, i-review mo. So kung natapos mo yung isang kitab, pinakamainam mo gawin, basahin mo yung ulit. Basahin mo, kasi yung sa pangalawang pagbasa, maraming mga kaalaman dyan na naligtaan mo. O kaya mas maiintindihan mo pa sa sekundo na pag-aaral mo. Yes, pampalawak pa. So bukod pa doon, siyempre sa nakaraan araw, pinabilis ko yung pagsalita ko, pinabilis ko yung pag-deliver dahil sa limited na oras. Okay, dahil sa limited na oras. Although may mga iba, pwede sila mag-criticize na dapat ang speaker ay yung kanyang content ay naka-adjust, naka-modify based sa binigay sa kanyang oras. Tama naman yun. Pero in some situations, dahil sa mahalaga ang topic at dahil sa minsan lang nakakaroon ng pagkakataon na ang mga tao naiipon, kaya binubombard natin information. Ngayon, kung sabihin naman natin na, di ba, walang matutunan ng tao sa bombard na information, actually, as long as may record at saka may kopya, mayroon din siya matutunan kasi pwede niya mabalikan. Which is, nagugulat ako bakit ito ay sinasabi ng mga tao kapag sila nag-aaral ng Islamic. Pero kapag ako nakasama sa mga tao na nag-aaral ng mga technical, nag-aaral sa ng mga short course, lahat ng pag-aaral bombard. Nakikita mo yung mga technical course, di ba? 4 lang na session, 3 lang na session. Di ba? Pero may nga certificate. Paano nakaroon yun? Kasi, at tinatawag nila na integrated. Ibig sabihin, pinagsasama-sama, di ba? Para mabilis sa pag-aral, ganun. Di ba? Yung sinasabi ganun. Halos nga yung mga instructor sa mga nagtuturo ng mga technical class o mga short course, di ba? Halos, hindi na siya makikita ng tanong o kaya halos sinasabi niya na ito, kaya na lang mag-research, kaya na lang mapalawak. Di ba halos ganun? At tanggap ng tao yun. Kapag mag-aaral siya ng mekaniko, kapag mag-aaral siya ng mga technical na mga course, kahit pa short course, kahit pa mag-aaral siya ng English language, Tagalog language, Spanish, tanggap ng tao. Pero pagdating na sa Islamic, napakarami ng mga request, mga demand sa isang lecturer. Na samantala, supposed to be, hindi ka na mag-demand sa lecturer. Kasi bakit? Actually, ang lecturer kapag para siya makapagbigay ng magandang topic na pinagsisikapan niya na hindi mahaluan ng mali, kumukuha na yun, kumukonsume na yun ng mataas na panahon. Alam mo, yung pag-verify mo sa kahulugan ng hadith, pag-verify mo sa lakas ng hadith, at pagsisikap mo na ma-explain mo kung paano ini-explain ng iba, at paghahanda mo sa mga possible questions, kahit pa yung mga pilosopo na questions, pinaghahandaan mo. Lahat nun nangyayari behind the scene, lahat nun nangyayari behind the scene, di ba? So, kaya nga, yun, at least sana maintindihan natin yung sitwasyon ng speaker. So, inshallah, isa rin dahilan bakit natin ito inulit dahil sa kaimportantihan ng topic na ito. So, natagpuan ko ito na topic kasi si Imam Ibn Qayyim rahimahullah, tinatawag siya ng mga scholar na siya ang doktor ng puso.
Tinatawag si Ibn Qayyim ng doktor ng mga puso. Tabibul Qulub, doktor ng puso. Si Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ang kaniyang pamaraan ng pagsulat ay masyadong emotional, spiritual. Sabi pa niya malalim, makata. Ganun siya nagsusulat. At paano yung tao makakarating sa ganun na level ng pagsulat o pagsalita kapag masyado ng kabisado mo ang isang bagay na halos makaya mo siya ma-describe sa lahat ng aspeto. Kumbaga, kahit saan mo ako dalhin, kaya ko yan sabihin. So kapag lahat ng aspeto ay ibubuhos na sa iyo, makikita mo talaga na naiintindihan talaga niya ang kanyang sinasabi. Naiintindihan talaga ang kanyang sinasabi, tapos so ganun, si Ibn Qayyim rahimahullah, sanay siya magsalita kasi marami siyang mga kitab na sikat na patungkol sa pag-aayos ng ating sarili. Patungkol sa pag-aayos ng sarili, patungkol sa paano magkaroon ng kataimtiman ang ating kaluluwa at ang ating sitwasyon sa mundo. So, ito ay kinuha natin sa isang kitab niya na maganda na tinatawag na The Book of Benefits or Kitab al-Fawaid. At ito din ay na-explain ko na sa inyo na meron tayong tinatawag na faida. Okay, ang kanyang plural, fawaid. Faida means benefit, fawaid means benefits. Pero ito ay meron siyang kahulugan sa Islamic na context. Bukod sa kanyang literal meaning, benefit. Ang kahulugan ng fawaid o faida sa Islamic na context, ibig sabihin, yung mga salitang malalim na pagkaintindi. Mga salitang malalim na pagkaintindi. Di ba? Ito na bagay, naiintindihan niya. Bakit? Kasi ang mga Pilipino, marunong sa mga salitang malalim kapag mag-joke. Di ba? Ang mga Pilipino, tingnan mo mga joke ng mga Pilipino. Napakagaling ng Pilipino, mag-create ng joke. Di ba? Mag-create ng joke, mag-create ng hugot. So kung si Ibn Qayyim, okay, ang ating mga scholar, meron din silang ganong talent, pero pagdating sa Islamiko, kaya nila magpalabas ng salitang napakagandang pagkakumpos. Maiksi, magandang pagkakumpos, katanggap-tanggap sa tao, tumpak, walang kulang, walang dagdag. Walang labis. Yun yung faida. So yun ay, it's either pinaghandaan nila or kaya either sometimes dumadating sa kanila bilang kumbaga yung parang inspiration na parang yung, di ba? Actually, yan? Inspiration din yan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tawfiq kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa taas ng panahon at saka effort na ginugol nila sa kaalaman. So, tinawfikan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ma-discover nila o kaya na sila ay makakapagsalita ng ganyan ng mga salita. Alhamdulillah. So, ito isa ng kitab niya, Book of Benefits. Sa kanyang kitab na yan, meron siyang chapter dyan na clarifying the reality of iman. Okay? Paglilinaw sa katotohanan ng pananampalataya. So, bakit sinasabi ng katotohanan? Sa Islamic naman, kapag sinabi na haqiqa, ibig sabihin, ibibigay niya sa iyo ang kahulugan na kung saan ang kahulugan na yun, pinagkaisahan na. Fact na. Hindi na opinion. Fact na. Alam mo yung fact? Ibig sabihin, yun na yun. So sa Arabic, ang fact, haqiqa. So, di ba minsan sabihin ng ikaw bro, anong kahulugan ng iman sa paningin? Anong kahulugan sa iman paningin niyo? So yun, ibang opinion. Kapag sabi natin na ano ang fact na kahulugan ng iman? Ma huwa haqiqatul iman. So pagdating doon tayo sa kahulugan na kung saan pinagkaisahan na ng mga scholar, hindi ba yun yung malakas na kahulugan? Di ba? Yung mga matalinong scholar, kapag magkaisa sila sa isang definition, hindi ba yun yung pinakamalakas na kahulugan? Kung saan doon siya nakaisa? So kaya nais ni Ibn Qayyim linawin yun. Dahil lalong tumatagal ang panahon, lalong dumadagdag
ang gulo at saka mga problema. Ang gulo sa mga problema, di ba? At saka nagiging mas malabo ang mga tao pagdating sa kaalaman. Kasi kumukulang na ang pag-aaral ng mga tao. So, kung palagi na siyang kumukuha ng simple, kailan mo makukuha yung hakika, yung ma'na hakiki, yung kanyang tumbak na kahulugan, na wala nang pag-dispute doon. Okay? So, upang linawin niya yun, gumawa siya ng dalawang main point. Number one, yung mga errors, yung mga problema sa pag-iintindi ng pananampalataya. Actually, ang kanyang original na title is ang mga problema ng mga sikta. Actually, ang kanyang title, ang mga problema ng mga sikta, ng mga ibang-ibang sikta sa pag-intindi ng pananampalataya. Ang pangalawa is ang katotohanan ng kumbaga ang tunay na kahulugan ng ang tunay na pananampalataya, tapos ang ganap na pananampalataya, okay? Kumpleto na pananampalataya, kumbaga pinakamataas na level ng tunay na pananampalataya. Tapos ang last naman ay ano ang pamaraan para makamit 'yun. Okay? So, dito tayo sa next slide. Okay. So, ito yung talaga yung sinabi ni Imam Qayyim sa kanyang simula. Sabi niya, so kung sa Arabic pa, wa aktharul mu'minin innama 'indahum imanun mujmal. Sabi niya, halos karamihan sa mga mananampalataya, okay? Mayroon silang pangkalahatan na pananampalataya. Wa amma al-imanul al-mufassal bima jaa bihi Rasul, ngunit yung detalyado ibig sabihin, nandoon na ang buong components ng pananampalataya bima jaa bihi Rasul, okay? Na kung saan mayroong kasamang ma'rifa. May kasamang pagkilala, pag-intindi. Actually, nandito na yun, di ba? Ito. Okay? Na may kasamang pagkilala sa mensahe ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng may kaalaman. So, kilala dahil sa napag-aralan, at after niya napag-aralan, tinanggap niya at minahal niya yun, at pagkamuhi sa anumang sumasalungat dito. So, kasama sa pagkakaroon ng pananampalataya, kasama sa pananampalataya, yung tanggihan mo ang kanyang kapaligiran. Di ba ganun yung tinuro at pinagawa sa atin sa la ilaha illallah? Di ba? Ang la ilaha illallah, nagiging walang bisa kapag ang sinabi mo lang, al-ilahu Allah. Ang Panginoon ay Allah. Hindi pwede. Dapat talaga masasabihin mo, walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon, mali malamang kay Allah. Di ba? So yun yung tinuro sa atin sa simula pa lamang. So always sa Islam ganyan. Always. Kasi ang bagay hindi magiging pure. Di ba? Mali malamang kung wala nang halo. Pwede man sabihin na pure pero may halo. Pwede man sabihin pure pero may halo. Wala, ang pure, walang halo. So, kailan magiging walang halo yung isang bagay kung ang kanyang kabaliktaran o kaya ang sumisira sa kanya ay pinapaiwas mo. Naintindihan mo? Oo. Dapat ipapaiwas mo yan. At paano mo ipapaiwas kung hindi mo kilala? Okay, so ang bagay ay mananatili ng pure, at ang pure, ibig sabihin, napakadakila. Di ba? Lahat ng bagay, kapag naging pure, naging mahal. Di ba? Okay? So, yun na detalyadong pananampalataya, hindi naman sinabi na napakahirap mamit, napakahirap makuha. Kasi bakit? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at lahat ng kanyang mga kasamahan, nakuha nila yun. So, ang pamamaraan para makuha mo yun, gayahin natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at gayahin natin, at marami tayong mga example, marami tayong guide na makukuha sa iba't ibang sahabi na kung saan yun ay magtuturo sa atin kung paano ang pananampalataya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siyempre, para linawin natin yung problema, dapat natin muna alamin yung problema. So dito tayo sa next natin na, sa next natin na title.
mga maling pamantayan ng pananampalataya para sa marami. Kasi kung sinabi natin na mga maling pananampalataya, uri ng pananampalataya, napakarami yan. Napakarami. So, although dito, ang ipapakita ko ay 8 lamang, pero ang 8 na yun, ano yung pamantayan na yun? Ibig sabihin, mga ulo na yun. Kapag usapan lang natin yung mga mali, napakarami. Pero, siyempre, mauubos ang oras. So, dito tayo sa ugat diretso. Di ba? Kasi sabi nila, ang problema, kapag hindi mo yung putulin sa ugat, di ba? Palagi yan, anong tawag doon? O, palagi tutubo. Di ba? Okay. So, ito ang 8. Ito ang 8. Okay? Pagkilala sa tagapaglikha lamang, pag-amin sa dila lamang, paniniwala sa puso lamang, maling pag-unawa, pagsunod sa sariling hilig, bulag na paggaya sa mga ninuno, magandang asal lamang, maling pagtingin sa pag-iwan sa mundo. So yan, lahat niyan ay sinabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah at mayroon pa nga siyang pangsiyam. Okay, so tinanggal ko ng pangsiyam kasi ang pangsiyam ay nasa loob na ng 8 na yan. So baka kung ilagay ko pa yun, okay? So magiging magulo na, okay? Dito tayo sa at least masimplify natin kahit konti, okay? So ang unang maling o kaya kulang na pagkaintindi sa kahulugan ng pananampalataya, yung ginagawa mo na ang pananampalataya ay ang pagkilala lamang sa tagapaglikha. Sinabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah, sabi niya, wa kathirun minan nas, so yung Tagalog kayo nang basa. Okay? Dito tayo sa kay Imam Ibn Qayyim rahimahullah kasi minsan nawawala yung essence ng meaning kapag sa Tagalog tayo. So sabi ni Qayyim, wa kathirun minan nas hadduhum min al-iman al-iqraru bi wujud as-sana. Sabi ni Qayyim, napakarami sa mga tao na ang kanilang bahagi sa pananampalataya ay ang pag-admit lamang sa tagapaglikha. Wa annahu wahdahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi wa ma bainahuma. So inaamin nila na ang Allah lamang ang lumikha ng mga langit at saka ng lupa at saka ang nasa loob nila. At sabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa hadha lam yakun yunkiruhu ibadul asnam min Quraish wa nahwihim. Sabi ni Ibn Qayyim, at yan na prinsipyo, yan na paningin sa paniniwala, yan na pag-akala sa paniniwala ay hindi tinanggihan. Ibig sabihin tinanggap, hindi tinanggihan ng mga sumamba sa rebulto. At tandaan ninyo, hindi ibig sabihin sumamba sa rebulto, hindi ibig sabihin na sinabi nila, ang Panginoon namin ng rebulto. Hindi yun ha. Kasi ang mga tao na yan, na mula sa Quraysh, sinasabi talaga nila na ang Panginoon namin si Allah. Literally, alif, lam, ha, Allah. Literally sinabi si Allah. Pero bakit sinabi na sumamba sila sa rebulto? Kasi ang basihan na kung sino ang sinasamba mo, kagaya ng basihan ng kung sinong amo mo. Si Pulano, si Ahmad ang amo mo, pero doon ka nagtrabaho kay Umar. Kahit pa sabihin mo sa akin na si Ahmad ang amo mo, para sa amin, si Umar ang amo mo. Si Ahmad sinusuwain mo. Si Umar sinusunod mo. O kahit pa si Ahmad o kahit pa si Ahmad ay sinusunod mo, pero sinusunod mo din si Umar, so sasabihin natin, si Ahmad at si Umar, amo mo. Natindihan mo? Yung basihan, dito makikita sa iyong gawain at sa iyong salita. Kung sasabihin mo ang basihan sa iyong puso, hindi. Ang nagbibis lamang sa puso ay Allah. Pero ang nagbibis sa katawan, sa panglabas na anyo, maaaring tao magbis sa panlabas na anyo. Okay? So, ano din? Kahit pa sabihin mo ang sinasamba mo ay Allah, ano ang pruwiba na sinasamba mo ang Allah? Ang paggawa mo ng pagsambang gawain. Kung ang pagsambang gawain na yun, ginagawa mo sa rebulto, so maaari namin sabihin na ikaw ay sumamba sa rebulto. Sabihin mo ngayon, hindi nyo alam ano sa puso ko. Ang sa puso mo, para kay Allah. Pero ang nakita namin, Panginoon mo din yung rebulto. So ngayon, hindi katanggap-tanggap ang kanilang pananampalataya. Kasi kung katanggap-tanggap yun, yung lumabas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dapat sa niya gawin, sabihin niya na ang aming pananampalataya ay tama dahil kami ay sumasaksi kay Allah.
na siya ang Panginoon. At ang inyong pananampalataya ay tama rin. Kaya sumasaksi kay Allah. At ito ang aming sikta at yan ang inyong sikta. Ang importante tayo ay sumasamba kay Allah. At yung namit niya ang mga Hudyo, dapat yun din sinabi niya. O mga Hudyo, kayo ay sumasamba kay Allah, ngunit sinasabi niyo na si Uzair ay anak ng Allah, pero kayo ay sumasamba kay Allah. So yan ay sikta niyo. Tapos yung namit niya yung mga Kristiyano, dapat sana din ganun sinabi niya, na kayo mga Kristiyano, kayo ay sumasamba kay Allah. Ha? Kasi lahat mga Kristiyano, mga Hudyo, na mga Arabo, ang term talaga nila Allah, di ba? So kayo ng mga Kristiyano, sinasabi niyo na si Isa, anak ng Allah, at siya pang Allah, pero dahil sa kinikilala ninyo na mayroon pang above kay Isa, yung Father, di ba? Siya ang luminikan lahat, hindi. Hindi. Tama tayo lahat, iba-iba lang tayong sikta. Bakit hindi ganun ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di ba? Bakit hindi ganun ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So kung sasabihin mo, bakit hindi ganun ginawa niya? Di ba sa ganun ng pamaraan, magkakaisa yung ummah? Di ba? Magkakaisa pa ang ummah ng Propeta Muhammad at ang ummah ni Moses at ang ummah ni Isa. Malaking pagkakaisa yun, di ba? Bakit hindi niya ginawa yung ganun? Kasi ang ganun na uri ng pananampalataya ay hindi sakto. Merong patakaran ang Allah subhanahu wa ta'ala. Merong pamaraan, merong sistema, merong batas ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pananampalataya na dapat maruroon sa atin yung nag-iisang pananampalataya na nasa kay Adam hanggang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. Hindi nag-iiba ang pananampalataya ni Prophet Muhammad sa kasi Adam at saka sa lahat ng mga propeta sa pagitan nila. Kasi kung pwede sana, magkaiba sana. Nagkaroon sana ng pagkakaiba sila. Kasi para si Moses, hindi siya magkaroon ng problema sa kanyang kaum. Si Isa hindi magkaroon ng problema sa kanyang kaum. Si David hindi magkaroon ng problema sa kaum. Pero bakit? Nanatili sila sa isang nag-iisang, kumbaga sa nag-iisang doktrina. Na halos hindi nagustuhan ng mga tao. Pero sila ay nanatili din doon. Kasi hindi pwede. Kasi ang Panginoon, ang Allah, kanyang tinuruan ang kanyang propeta Muhammad at saka lahat ng mga propeta nang nag-iisa lamang na pananampalataya. Kasi kung tinuruan ng Allah sila ng ibang pananampalataya o kaya kung hindi sila binigyan ng Allah ng pangdepensa, mekanismo para depensahin yung nag-iisang pananampalataya, ibig sabihin ng Allah ay naglalaro. Ibig sabihin, mas professional pa ang businessman. Mas professional pa ang mga management. Mas mahusay pa sila. Kasi meron silang risk control management. Di ba? Lahat ng company may risk control management. May businessman, alam nila ang risk control management. Meron silang palaging protection. Di ba? Meron silang feasibility studies. So, hindi makakapasok, hindi sapat ang pagkilala ng Allah tagapaglikha kasi ang prinsipyo na yan halos sa mga tao, malimas sa mga tao na corrupt na ang kanilang paniniwala, naging atheist, malimas sa kanila, halos sa mga tao may ganun ng paniniwala. At ang Prophet SAW, siya mismo, kinontra niya ang mga tao na ganyan lang ang kanilang paniniwala. Di ba? So yung naglaban ang Prophet SAW at saka Quraysh, hindi ba sila dalawang ganyan ang paniniwala? Di ba? Pero saan sila nagkaiba? Sa detalyo. Sa detalyado. Di ba? Doon sila nagkaiba sa detalyado. Kaya nga ang iba ayaw nila pag-usapan ang detalyado. Kasi kung hindi pag-usapan ang detalyado, ang Quraysh at saka ang grupo ng Prophet sallallahu magkapareho. Di ba? Pangkalahatan. Sila ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung pag-usapan ng detalyado, paano kayo naniniwala kay Allah? Ano ang batayan niyo kayo naniniwala kay Allah? Dahil sa paniniwala niyo yan, ano ang nagagawa ninyo? Anong dapat niyo gawin? Di ba? Sabihin ganun, huwag nga na pag-usapan yan kasi maging komplikado na. Kaya nga, pinag-usapan yun, nagiging naiba.
ang grupo ng Propeta Muhammad sallam at naiba ang Quraysh at naiba ang Kristiyano at naiba ang Hudyo at naiba ang Persian at naiba lahat naiba. Bakit? Bakit lahat naiba? At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad sallam na i-declare mo lakum dinukum waliyadin. I-declare mo lakum dinukum waliyadin. Ha? So, kaya nga sabi kanina na may pananampalataya ng pangkalahatan at may pananampalataya ng mga espesyal. At nauuna sa mga espesyal ang Propeta Muhammad sallam at ang mga sahaba at ang mga nais sa espesyal ng pananampalataya. At ang espesyal na pananampalataya, ito ay hindi ko sasabihin ito ay naghihiwalay sa iyo. Hindi. Ang espesyal na pananampalataya, dito humihiwalay yung mga tao sa iyo. Yung espesyal na pananampalataya, dito humihiwalay yung mga tao sa iyo. Sila humihiwalay. Ano ang mali kung ikaw gusto mo ma-reach yung pananampalataya ng Prophet Muhammad? So tayo yung mga humihiwalay dahil ayaw nila ma-implement sa kanilang sarili. Okay? So, ang resulta ng ganitong